Hello guys, good morning. Hello mga classmate, mga ka-anxiety. Topic natin ngayong araw, paano ko na-overcome yung hilo, no? So recall lang uli, kasi marami tayong subscribers na nagtatanong or nagdadaing about sa hilo, no? So ibahagi ko muli ito sa inyo. Nakagawa na ako ng video na ganito pero ibabahagi ko muli. By the way guys, hindi ako eksperto, hindi rin ako espesyalista. Hindi rin po ako doktor, ito ay base lamang po sa aking personal experience pagdating kay anxiety disorder, dahil minsan din po akong pinadapa ng anxiety disorder na ito naman po yung ibinabahagi ko sa inyo, no. Alam nyo guys, yung hilo, no, halos lahat ginawa ko na para matanggal lang yung hilo dati, no. 10 months dala-dala ko yung hilo na yan, 10 months suffering anxiety disorder. Yung hilo yung pinakamatagal na nawala sa akin. Yung palpitation, mga 6 months na wala yan, yung palpitation, yung mabilis na kabog ng dibdib. 6 months na wala yan, pero yung hilo talaga, talagang 10 months dala-dala ko yan. Halos 24/7, nandyan siya. Akala ko hindi niya ako lulubayan, no. 24/7 nandyan siya, yung tipong pagkagising ko pa lang sa umaga, andyan na, mabigat na yung ulo ko. Kapag dinibdib mo yun, kapag masyado ka nag-focus doon sa bigat ng ulo mo na yun, sa pagkahilo na yun, nandyan yung mangangatog yung tuhod mo, yung manghihina ka na parang lobat na lobat. Lahat yan sakop yan. Tapos kapag nagpadala ka doon sa hilo na yun, yung bibigat yung pakiramdam mo, as in bibigat, mararanasan mo na lahat ng discomfort, yung paninikip ng dibdib, lahat yan naranasan ko yan nung time na nagpapadala pa ako pagdating sa hilo. Ano pala no, tawag dito, hindi yan masusolusyonan ng mga gamot, no. Yung hilo ng anxiety disorder, hindi yan masusolusyonan ng pagtitik mo ng gamot, base sa aking experience, no. Ang tanging susi pala yan para ma-overcome mo talaga, kailangan mo talaga siyang harapin, salubungin para mawala. Nandyan yung akala mo may sakit ka ng malubha pagdating sa ulo mo, no, kasi kakaibang hilo talaga siya. Hindi siya yung hilo na layo yung sinasabi, hindi siya yung hilo na nararanasan mo kapag nilalagnat ka. Hindi siyang ganun na hilo talagang imbalance na hindi mo maintindihan, talagang bumibigat yung pakiramdam mo. Kakaibang hilo, first time mo maranasan talaga. Hindi pala siya masusolusyonan ng mga gamot na tinitake mo, no. Ang tanging paraan lang talaga guys, ito lagi nyo tatandaan, ang tanging paraan para ma-overcome nyo yung hilo na yan, kailangan mo siyang harapin araw-araw. Kailangan mo salubungin talaga. Sabihin natin sa unang araw na pagsalubong mo sa kanya, sabihin natin di talaga kaya, no, talagang bumibigay talaga yung katawan mo. Sa sunod na araw pilitin mo pa rin, sasalubungin mo pa rin siya. Ganun na mangyayari yan. Sunod na araw salubungin mo pa rin siya. Makailang ulit ka niyan talaga, sabi natin sa mga umpisa talaga ng pagsalubong mo dyan sa hilo mo na yan, manlalambot ka talaga, manghihina ka talaga. Mga una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, hanggat sasanayin mo na araw-araw mo siyang sinasalubong. Araw-araw mo siyang okay lang, parang ganito, okay lang, sige magparamdam ka lang hilo, sige okay lang ako. Yung tipong na hindi ka na nagpapadala sa kanya, no, hindi ka na natatakot. Kasi kapag nagparamdam yung hilo na yan, tapos nagpakita ka ng takot, no, kinabahan ka, tapos bumigay yung katawan mo, lalong bumibigat yung pakiramdam natin. Kaya napakahalaga na sinasalubong nyo siya araw-araw. Ano yung kahalagahan ng pagsalubong nito araw-araw? Sa pagsalubong mo kasi sa kanya araw-araw, nagiging aware ka na, no? Nagiging aware ka na, ito na yung hilo. Naramdaman ko na to kahapon okay lang. Hanggat sa makakasanayan na siya ng katawan mo, doon naman siya unti-unting mawawala talaga. Sa makailang ulit mo siyang ma-experience, masasanay ka na hanggat sa masasanay na yung sarili mo na baliwalain siya, no? Mababaliwala mo na siya kasi sanay ka na nga, kasi araw-araw mo siya na-experience. Masasanay ka na, doon naman siya unti-unting manghihina, no. Doon mo yan unti-unting ma-overcome.
Again, may katagalan, no? Pagdating sa pag-overcome, pagdating sa hilo ng anxiety disorder, may katagalan. Ako, sabi ko sa inyo, na-overcome ko siya 10 months talaga. Yung tipong magbibisikleta ako, nandyan na yung para ako matutumba. Tapos nagpapadala pa ako sa hilo ko. Ang mangyayari niyan, kakabahan na ako, matatakot na ako. Doon na yun, halo-halo na, mangangatog na yung tuhod ko. Nagpipidal ako, no? Nagpipidal ako ng bike ko. Mangangatog na yung tuhod ko, manghihina ako, bibigat yung pakiramdam ko. Hihinto ako noon, hihinto ako. Hintayin kong kumalma ako, inom ako ng tubig, no? Hanggat sa araw-araw ko pala may experience na yun, unti-unti mo siyang makakabisado. Yan, base sa aking experience, araw-araw ko siyang sinalubong, doon naman siya unti-unting binaliwala ng katawan ko, no? Natutunan ng sarili ko na baliwalain siya. Doon naman siya unti-unting nagpaalam nung time na yun na sinalubong ko siya araw-araw. Doon siya unti-unting nagpaalam at unti-unting nawala. Doon ko siya na-overcome. Ayun yung sikreto sa pag-overcome sa hilo, no? Wala yan sa mga kinakain mo, hindi ka high blood. Naranasan ko rin yan eh. Akala ko high blood ako, kaya ako naihilo. Naranasan ko yan. Pero hindi naman pala. Talagang dala yun ng labis mong pag-iisip, dala yun ng labis mong pag-aalala, dala yun ng takot na ipinairal mo sa iyong isipan, no? Yung pagkahilo na yun. Pero kung mananatili kang matatag, babaliwalain mo siya, mananatili kang matatag at pinapalakas mo yung sarili mo. Again, may kaakibat yan. Para maharap mo siya, kailangan mo palakasin yung sarili mo, no? Huwag yung hinahayaan mo yung sarili mo na nananatili kang mahina. Kailangan maging active ka pagdating sa pag-ehersisyo, kumain ka ng masusustansya, matulog ka ng tamang oras, ayan. Para nang sa ganun, maharap mo siya ng buong lakas mo. Maharap mo siya ng buong lakas mo, nang sa ganun hindi ka pinanghihinaan ng loob, may pantapat ka sa kanya tuwing sasalubungin mo siya. Ayun, hindi yan for life, no, yung hilo na yan. Ma-overcome nyo yan, kagaya ko. Na-overcome ko siya. At magpapaalam yan, tuluyan niyang mawawala. Ako na mismo nagsasabi base sa aking experience. Isa sa naka-recover kay anxiety disorder, na akala ko dati magiging taong bahay na lang ako. Takot na takot ako dati, kagaya nyo. Hindi ako yung tipong malakas na loob na akala nyo napakalakas ng loob ko kaya ako na-overcome yung anxiety disorder na ito. Hindi po. Talagang natakot din ako sa umpisa. Katulad nyo rin po ako na tinakot ng anxiety disorder. So yun lamang guys. Maraming salamat. Lagi kayong magdarasal at mananalangin sa paggaling nyo sa anxiety disorder. At higit sa lahat, no, magpakita kayo ng tapang pagdating sa pagharap kay anxiety disorder. Lagi nyong itatak sa isipan nyo na nariyan ang mahal na Panginoon. Hindi ka pababayaan. Nariyan siya nakagabay sa'yo 24/7, no? Magpakita ka ng tapang sa kanya at sabihin sa kanya, Lord, kaya ko ito. Lagi nyo po akong ginagabayan. Maraming salamat guys. See you in my next video guys. Salamat po. God bless.